So good day everyone, I am David Adlock And I am Princess Angelica Gaylan. and today we are going to report Hong Kong police system. So let's start with this simple quote. You can leave Hong Kong but it will never leave you. So ano nga ba yung nun, partner? So, yung quote na to pala ay galing muna sa Vitachi's book na ang title ay Hong Kong, the City of Dreams. Basically, kahit saan man tayo pumunta, yung culture nila is matatatak sa puso't isipan natin, yung lugar na pinuntahan natin, tapos yung mga paano makipagsalamuha yung mga taga Hong Kong sa atin. Doon pa lang makikita natin na ma-appreciate nila tayo, tas ma-appreciate natin sila. So dito, kahit talaga saan man tayo pumunta, diba? Alam naman natin yung Hong Kong, sobrang ganda, lalo yung Disneyland, din yung isa sa mga pinupunta ng mga turista. So basically, the quote says that you can leave the place but the memories will stay forever with you. And now we will start to the introduction of Hong Kong. So, Hong Kong is a special administrative region or SAR of the People's Republic of China. It comprises 200 islands located in Eastern Asia, bordering the South China Sea and China. So partner, may tanong ako sa'yo. Ano nga ba yung sinasabi nating a Special Administrative Region or SAR? So, basically, yung SAR na tinutukoy dito is yung Hong Kong is not totally part ng China, pero hindi rin naman siya independent. So ibig sabihin natin diyan, hindi siya independent na bansa at hindi rin siya kasama as a city sa China. Tama, partner. Yun pala yun. So basically, sa government system nila is limitado lang. Tapos, yung namamahala dito is yung President of China. And yung head naman ng government is yung Chief Executive ng Hong Kong. So history of Hong Kong Police Force or HKP. The Hong Kong Police Force has distinguished itself as one of the oldest yet most modern police forces in the world. So partner, kailan ba natatag yung HKP? So sabi dito sa ating presentation, HKP was formed in 1844. Tas simula nun, from traditional police service, dahan-dahan siyang nag-evolve, dahan-dahan siya nahubog ng panahon at mga pangyayari. Kaya nagkaroon siya ng extremely broadened base role ng policing. So nagkaroon tayo ng mga firefighters, jail personnel, and immigration personnel. Grabe, no? Mas makikita din natin na parang ang grabe yung kinaganda ng pagpapolicy nila. So, pagiging simple, tas naging wider pa. So partner, syempre, kaya nga natin naman masasabi na ang Hong Kong Police Force ay parang isang diamante na dahan-dahang hinubog ng panahon para magkaroon ng magandang pamumuno. magandang pamumuno. Tama, partner. So now, let's proceed to early history. The Hong Kong Police Force was officially established in 1844, shortly after the British Crown colony of Hong Kong was founded. Its early years were marked by the need to establish control and maintain order in rapidly growing trading port. So, in the British colony period, during this British colonial era, the police force underwent various reforms and expansion. It played a vital role in maintaining British control over the colony and addressing issues such as piracy, smuggling, triad, and societies. So, dito naman sa British colonial period, partner, makikita natin na maraming na agad nagbago sa pagpapolicing nila. Tapos, mas lumawak pa nga, katulad lang sinabi ko kanina. Tapos, nung 1844 naman, nag-evolve naman nga ito ulit sa panibagong mas wider na role. Tapos, na-enhance din nga dito yung tulad partner yung sinabi mo na may mga firefighters, meron sa mga immigration and mga BJMP. So basically partner, na ano pala siya, na nasakop pala siya ng British Empire. So ang Hong Kong pala ay naging isa sa mga British colony. Tapos sabi rin dito, kaya pala gumanda yung yung policy nila is kadahilanan din ng British colonial period. So nung period daw na yun, nagkaroon ng kumbaga, since madaming mga problema, gumawa ng paraan yung British colonies kung paano nila masosolusyonan yun. Tama, tinulungan ng British colony ang Hong Kong para mas matulungan sila ma-prevent or ma-solve ang isang crime or ang pagpapolicy nila sa mga incidents, di ba? Mga events. Mm-hmm. Tama, partner.
Hong Kong Auxiliary Police Force or the HKAPF was originally formed in 1914 as a reserve to assist in times of natural disaster or civil emergency. The role of the Auxiliary Police Force has changed over time to keep pace with the changing environment. So, partner, may tanong ako. So, yung Hong Kong Auxiliary Police Force para siyang reservist, ganon? Oo, partner. So yung Hong Kong Police Force is para lang siyang ROTC or the Reserve Force ng Pilipinas. Pero, ang kaibahan dito, police force sila. So, patatawag natin siyang Reserve Police Force. So ano ba yung mga ginagawa nila? Bakit ba sinatawag na isang reservist? So, ayun nga, from the word itself, reserve, nakareserva sila kapag nangangailangan ng manpower yung Hong Kong Police Force. So, ang mga primary na ginagawa nila is tumulong sa natural disaster at sa civil emergency. So, as of now, nung nandyan sa ating presentation, June 30, 2023, yung pinakabilang ng Hong Kong Auxiliary Police Force ay meron silang 3,203 volunteer citizens. Grabe, napakadami, no? At least matutulungan sila ng kanilang bansa in case na may mangyari ng national disaster. Tama, partner. Hong Kong Auxiliary Police Force ranks and insignia. Grabe, no, partner, meron din pala silang ranks. Oo naman, partner. So gaya nga nasabi ko kanina, yung Hong Kong Police Force or the HKAPF ay kagaya ng ROTC natin din sa Pilipinas. Hindi lang sila basta nakatambak dyan, meron din silang ranks and insignia kasi kinoconsidered sila as part ng kanilang organisasyon or kagaya dito sa Hong Kong Auxiliary Police Force, kabilang na sila sa Hong Kong Police Force. So magsisimula ang ating ranking sa pinakamababa. So ang pinakamababa natin is the Senior Constable or the Constable ng Auxiliary Department. Then habang pataas, napopromote sila. So ito yung pagkakasunod-sunod, partner. The Sergeant, Station Sergeant, Inspector, Senior Inspector, Chief Inspector, Superintendent, Senior Superintendent, Chief Superintendent, Deputy Commandant ng HKAPF or the Assistant Commissioner of Police ng Auxiliary Department, Commandant ng HKAPF or the Senior Assistant Commissioner ng Police. So ayun. So grabe, no? Akala ko sobrang simple lang ng ranks pero madami rin pala talagang pagdadaanan ng mga reservist natin o ng reservist ng Hong Kong. Atik yan, partner. So partner, magsimula naman tayo sa during World War and Japanese occupation. Nabanggit ko kanina na nasakop rin ng British Empire ang Hong Kong. Dito naman, Japanese naman ngayon. So during World War II, Hong Kong was occupied by the Japanese from 1941 to 1945. Basically, parang 4 years lang silang nasakop. Then, pagkatapos ito, na-step aside yung Hong Kong Police Force ng Hong Kong kasi napalitan ito ng mga Japanese o ang mga Kempeitai. Pagkatapos na nang nasakop sila o after the war, yung police force ng Hong Kong is na re-establish o bumalik ulit. Parang pinagbigyan lang nila yung Japanese na mag-facilitate o mag-policing dito sa Hong Kong. So partner, nung World War II pala, since sasakop nga ng Japanese yung Hong Kong, sila na yung namahala. Kumbaga ayaw nilang bigyan ng karapatan yung Hong Kong mamahala. So, sino nga ba naman yung magbibigay ng karapatan mamahala sa di ba? Inasakop ka sila, di nanlaban yun. Kaya nga, so, pag sinabi ng Hong Kong na amin lang to. Sobrang damot, Matik. Dito naman tayo sa post-World War II reforms. Dito na yung mga pagbabago. Dito, nakita na may pagbabago sa pag-facilitate ng police force and nagkaroon ng new training facilities para mas ma-improve ang pag-policing ng Hong Kong. Then, nadagdag din dito ang modern policing techniques at na-introduce ito sa Hong Kong. Handover to China. In 1997, as part of the Sino-British Joint Declaration, Hong Kong was handed back to Chinese sovereignty. So, partner, binalik sa China yung Hong Kong? So, from British, Japanese, tas China naman? Oo, partner. So, ang nangyari kasi dyan, hindi naman totally binitawan ng British Empire ang pagkaka-colonize nila sa Hong Kong. Ang nangyari lang, isinakop sila ng Japanese Empire.
Since nagkaroon ng Sino-British Joint Declaration, sinauli ng British Empire yung Hong Kong sa China. Since then, nung pagkabalik ng Hong Kong police ng Hong Kong dun sa China, yung police force nila ay nagkaroon ng transitional period, pero wala naman masyado nangyari dun, partner. Kasi sila pa rin yung pinaka pangunahing namamahala sa law enforcement dun sa region nila. Ganun pala yun, partner. So nung post-handover era naman, pagkatapos ng pagbigay ng British Empire sa China, ito yung nangyari. The Hong Kong Police Force has continued to serve as the primary law enforcement agency in the SAR. It has been involved in various law enforcement and security matters, including dealing with the protest, organized crime, and other public safety issues. So gaya nga nasabi ko, sila pa rin yung pangunahing puwersa ng taga-pamahala ng peace and order dun sa SAR region nila. So, grabe pala yung nangyari, no? Ang dami na din talagang pinagdaanan ng Hong Kong. Oo naman. So, magdako naman tayo sa Hong Kong Police Force o HKP. HKP is the largest discipline service under the Security Bureau of Hong Kong. It is world's second and Asia's first police agency to operate with modern policing system. So partner, yung Hong Kong pala, kaya pala sinabi kanina na yung Hong Kong is yung pinakauna na nag-ano sa modern policing is dahil dito. Tama, partner. Makikita natin na parang may advancement ang mga Hong Kong Police Force when it comes to policing the government or the system itself. Kumbaga, sila yung pinakaunang nag-adapt ng modern system. Ano nga ba ulit yung modern system natin? Modern system natin ngayon is... Ay, oo nga. Yung modern system ng policing is, ayun yung, kung mas mababa ang crime rate, mas maganda ang policing system. Tama, partner. Ayun Napumpak pala mo yun. yun. Ngayon, pupunta naman tayo sa motto of HKPF. Alam naman natin na ang motto nila is serving Hong Kong with honor, duty, and loyalty. Ikaw, partner, may tanong ako sa'yo. Alam mo ba ang motto ng PNP? Ano nga ulit yun, partner? To serve and protect. Ayun pala yun. Tatandaan mo yan, baka lumabas yan sa quiz ni Sir Erwin. Naku, lagot ka pag di mo nasagot yan. Bagsak na naman ako nito, guys. Rank and insignia ng HKPF. So, gaya ng auxiliary force partner, meron din ganon yung HKPF. So, the HKPF continues to use similar ranks and insignia to those used in British police forces. So basically, may tatakba yung British, parang naiwan yung British sa mga Hong Kong? Hindi, partner. Sabi dito, napalitan ng Bohemia flower crest ng Hong Kong yung St. Edward crown na ginagamit na insignia nung panahon na yon. Ganun pala yun. Akala ko nag-remain pa rin pala. So, partner, sa rank and insignia ng HKPF, meron tayong 4 na pinakamataas. So, ang pinakamataas natin na rank is Commissioner's rank. Tapos yung pangalawa naman, Deputy Commissioner. Pangatlo is Senior Assistant Commissioner. Pang-apat is the Assistant Commissioner. Tapos naman sa ating mga iba, meron tayo na magsisimula sa pinakamababa. So, the Police Constable, Senior Police Constable, Sergeant, Station Sergeant, Probationary Inspector of Police, Inspector of Police, Senior Inspector of Police, Chief Inspector of Police, Superintendent of Police, Senior Superintendent of Police, and Chief Superintendent of Police. Grabe, no? Sobrang ganda nung insignia nila. Tapos yung rank nila sobrang concise. Tapos madaling ma-identify. Let's now proceed to organizational structure of Hong Kong. Partner, may napapansin ka ba sa picture? Oo nga, partner, may pagkakahalin tulad ang Philippine National Police Organizational Structure sa Hong Kong Police Organizational Structure. So yung organizational structure kasi ng PNP is Line and Staff Organizational Structure. Tama. At magsisimula sa Commissioner of Police ang command at i-distribute niya ito sa deputies ng such as operations, deputy ng management, at deputy ng national security, at dito na magsisimula ang chain of command. So chain of command,
paano nga ba natin malalaman ang chain of command? Ang chain of command kasi, ang metaphor ko dyan, is magsisimula yung command sa pinakamataas, then pababa. So, distribution siya. Ang pinakamagandang metaphor dyan, partner, is yung bundok, bubuhusan natin ng tubig, at mag-flow siya pababa. So, magsisimula ang agos sa pinakataas. Ganun pala yun, partner. Oo, partner. So, nanggaling ang command sa commissioner ng police, then binaba niya sa kanya mga deputies. Tapos yung mga deputies na yun, may kanya-kanya siyang hawak na department. Kagaya ng sa deputy commissioner of police ng operation, meron siyang director of operations, nasa department A, at nasa department B naman yung director of crime and security. Ganon din sa management at national security. May kanya-kanya din siyang department na pinamamahagian ng commands. Okay. Ano yun? Alam ko na. So, partner, may lilinawin ako sa'yo tungkol sa bundok na agos yung tubig pababa. Dapat sa halaman kasi tubig, lalagay mo sa halaman, saan mo pupunta ang tubig sa halaman? Sa roots. Tama, sa roots. Oo nga, So, no? yung roots magre-represent ng region ng Hong Kong. At yung mga region na yan ay yung Hong Kong Island, Kowloon West, Kowloon East, New Territories North, New Territories South, at Marine. So yung mga yun pala, napapahamagian din ng commands. Tama, partner. Conclusion. Hong Kong Police Force was influenced by the different police system such as the Britain and Japan that it enhances, develop, and is used in current times at is now very helpful in policing the country. So gaya nga nasabi ko kanina, partner, ang Hong Kong Police Force ay parang isang diamante na hinubog ng panahon at mga pangyayari. So dahil nga dito sa paghubog na ito, mas nakatulong ng pagandahin at mas paigtingin ang pamamahala at yung police system ng Hong Kong. Tama, partner. So, if you are willing to learn more from our topic, feel free to visit these references to satisfy your craving for knowledge. So, dyan nagtatapos ang ating podcast, partner. Tama, partner. Kaya sana sa mga nanonood o nakikinig sa aming podcast ay may natutunan kayo. At hindi lang natutunan, kundi ibahagi niyo rin ito sa mga kakilala, pamilya o mga kaklase.